At dito makikita nyo po na fully verified na nga po yung GCash account ko dahil in-update ko nga po yung ticket para ma-fully verified ito dahil lumipas na nga po yung 7 days. What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? You know! So ngayon for today's video ay magkakaroon na naman tayo ng isang simpleng tutorial na kung saan ituturo ko sa inyo kung ano nga ba yung solusyon kapag lumagpas na ng 7 days at hindi pa rin na po fully verified yung GCash account mo. May solusyon na po tayo dyan at magsasubmit lang po tayo ng ticket, pero bago tayo magsimula, pasok, intro! Yes, kung 7 days na ang nakalipas at hindi pa rin na po fully verified ang GCash account mo at matagal ka nang nag-request for verification, ang video na ito ay para sa'yo. Sa pag-submit po natin ng ticket kay GCash ay isa lang naman po yung kailangan. Kailangan po natin ng proof or screenshot na 7 days yung paghihintay natin sa ating GCash verification. Katulad po na nakikita nyo sa screen. At kung nakaready na yung screenshot na yan, ay pwede na po tayo mag-submit ng ticket. At ngayon, punta na tayo sa tutorial. Let's go! Kung 7 days na ang nakalipas at hindi pa rin po fully verified yung GCash account mo ay may solusyon na po tayo dyan. At ngayon, simulan na po natin. Sa pag-open po ng ating GCash application, ilagay natin ang MPIN at mabubuksan na natin ang ating GCash account. So dito sa baba ay makikita po natin yung profile at syempre pindutin po natin yan. At dito makikita nyo po na fully verified na nga po yung GCash account ko dahil in-update ko nga po yung ticket para ma-fully verified ito dahil lumipas na nga po yung 7 days. At syempre ituturo ko po sa inyo kung ano nga ba yung ginawa ko. So dito po sa aking profile ay makikita po natin dito at hanapin po natin yung help. So nandito po yan sa may bandang baba. Pindutin lang po natin yung help at mapupunta po tayo dito sa mismong help center. Dito po sa may help center ang pinaka main concern po natin ay kailangan po natin mag-submit ng ticket. I-scroll down lang po natin at pindutin lang po natin dito ay nasa baba na ask for help. So ayan, so dito pwede na po tayo mag-submit ng ticket. So may sasagutan lang po tayong form na kailangan po nating sagutan at kompletuhin. So dito magsisimula po yan sa pag-provide natin ng ating email address. So dito sa ating email address ay kailangan, ayan po yung GCash registered email address po natin na active at ginagamit po talaga natin dito sa ating GCash account. So dito itatype ko lang po yan. So after po natin ma-double check yung ating email address, ay proceed naman tayo dito sa may aking GCash registered full name. So dito, make sure lang na yung GCash registered full name nyo ay parehas po sa mismong GCash account ninyo. Dina-double check po kasi yan kung ayan talaga yung full name nyo sa iyong valid ID. So make sure na na-double check nyo po. After po nyan ay proceed na po tayo dito sa paglagay ng ating GCash registered mobile number o yung number po ng SIM card natin. So dito i-type lang po natin at again, lagi po nating i-double check kung tama. After po natin mailagay ang ating mobile number ay proceed naman tayo dito sa may concern category. Dito nga po sa may concern category ay marami nga pong pagpipilian. Pero dahil nga verification request yung pinaka-concern natin, ay pindutin lang po natin dito yung account verification. So ayan, at dito po pag pindot natin ang account verification ay may tatlo pong pagpipilian. Pero dahil nga meron na tayo dating request for verification, ay piliin po natin yung nasa unahan na I have an existing application. So kasi magsasubmit lang po tayo ng ticket para i-update po yung existing application natin for verification. So pindutin po natin yan. After po nyan, may nakalagay po na my account is still in we are verifying your account status. So pindutin lang po natin yan. Kung makikita nyo po dyan sa screen ay ganyan nga po yung nakalagay na status at kailangan po nating i-update yan. At ngayon proceed naman tayo dito sa my your account type. At dahil nga regular account lang po yung gamit kong GCash account ay ito po yung pipiliin ko. Regular account. At kung mapapansin nyo po may nakalagay po dyan na incorrect details at correct details. So dito ang advice ko lang po sa inyo, ignore nyo lang po yan, huwag nyo lang pong pansinin kasi wala naman po tayong kinalaman dyan or wala po tayong concern dyan. Ang magandang gawin dyan ay scroll down lang po natin dahil wala naman po tayong concern doon sa mga bagay na yon. So ayan, proceed na po tayo dito sa specific request. Kung makikita nyo po, may nakalagay po na refund at adjustment. Again, wala pong kinalaman dyan yung request natin kaya wag na lang po natin sagutan. Next step naman po ay ang pagsagot ng ID submitted for verification. Again, depende po sa inyo yan kung ano yung valid ID na pinasa nyo po kay GCash nung unang nag-verify po kayo.
So dito marami pong pagpipilian, hanapin nyo lang po yung valid ID na ginamit po ninyo. Sa case ko po, ang ginamit ko po ay driver's license, kaya ito po yung pinili ko dito sa may listahan. At syempre, pindutin lang po natin yung checkbox dyan sa may gilid para makapagpasa po tayo ng screenshot as proof na 7 days na yung nakalipas at hindi pa rin fully verified yung GCash account natin. At para sa date of last KYC attempt ay ito po yung date kung kailan po kayo nag-try na mag-fully verified ng inyong GCash account. Ilagay nyo lang po yan dito. Ang next step naman po ay ang paglalagay po ng description ng concern po natin na 7 days na nga po ay nakalipas at hindi pa rin fully verified yung GCash account natin. Huwag po kayong mag-alala dahil pwede nyo pong gayahin yung ilalagay ko po dito dahil nakalagay po yan dyan sa may pinned comment section sa baba. Pwede nyo pong gayahin at tignan. So dito ang itatype lang po natin ay, "Hi GCash, it has been 7 days already. However, my GCash account is still in verification process. Please help me to fix it." At syempre, maglagay lang po tayo ng thank you. So ayan, again, para hindi na po kayo mahirapan kung ano nga ba ilalagay nyo po dito sa may description box, ay nandyan po yan sa may pinned comment section sa baba. Pwede nyo pong gayahin. After po natin matype yung description ng concern natin, ay pindutin lang po natin yung add file na nasa baba. Dito po sa may attachment. Dito po ilalagay po natin yung screenshot na katunayan na 7 days na nga po at yung status ng ating verification request may nakalagay na "We're still verifying your account." Huwag mo pong kalimutan yung picture ng valid ID mo, harap at likod ay pwede mo pong ilagay dito sa may attachment para syempre makita nila kung ano nga ba yung valid ID na pinasa mo po sa kanila. After po natin masagutan yung form na ito sa help center, ang last step na kailangan pong gawin ay pindutin lang po natin yung submit na nasa baba. After po natin magpasa ng ticket, ay kailangan po natin maghintay sa review and approval ni GCash. Bakit nga ba? I-review pa po kasi ulit ni GCash yung ID na sinubmit po natin sa kanila at the same time yung ticket nakakasubmit lang po natin. Ibig sabihin, ang ginawa lang po natin sa araw na to ay pinalo up lang po natin yung GCash verification request natin na nakapending pa at hindi pa napupuli verified kahit tapos na yung 7 days. Ang kadalasang dahilan po kaya tumatagal ang GCash verification ay dahil po sa valid ID. Meron po kasi mga nagsasubmit ng mga fake ID, hindi sa kanila yung mismong ID na yon at the same time, expired yung ID. Ang advice ko lang sa'yo na para sobrang bilis mong mapuli verified ang GCash account mo, ay pumili ka at mag-submit at magpasa ka ng mga valid ID na nasa pagpipilian kay GCash. Kapag po sa'yo mismo yung valid ID na yon at hindi yan expired, automatic po, sobrang bilis lang po ng pag-process at pag-review ni GCash para mapuli verified yung GCash account mo. Ang example po ng mga tinatanggap na valid ID ay yung mga passport, driver's license, national ID, at marami pang iba. At ayun lang po yung simpleng tutorial natin sa araw na to at sana meron ka pong bago natutunan. At kung ikaw ay may clarification, suggestions, or questions, ay pwede mo yung i-comment dyan sa may comment section sa baba. And also, pwede mo ring i-like and follow yung Facebook account ko na may kita mo dito. At syempre, kung bago ka lang at napadaan ka sa YouTube channel ko, ay welcome na welcome ka. Pwede ka mag-subscribe at pinutin ang may wagang notification bell para sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. You know, peace out, like, comment, and subscribe. Peace! One love!